Hello mga sangkay, habang gagawa ako ng shake at hindi pa ako nag-aalmusal. Anong oras na? Alas 11 na. Gagawa ako ng avocado shake. Meron ako dito. Saka lalagyan ko siya ng saging para naman hindi masustansya. Para naman magkatamis yung aking avocado. So, magkwentuhan po tayo mga sangkay. Alam nyo, kaya ko gusto magbawas ng mga gamit. Kasi, hindi ko naman sinasabi na matanda na ako, pero napag-isipan ko nung pumunta kami sa Austria doon sa aking mother-in-law. Yung mother-in-law ko, ang daming mga gamit, mga sangkay. Grabe, ang daming mga poster, yung mga nagpaka sa kanyang mga walls, ang dami-dami. At ang dami niyang mga gamit, mga damit, mga kung ano-ano. Kaya naisip ko, bakit ang ingay sa labas? Sorry, maingay ba sa inyo? Dito maingay. Napag-isipan ko na kasi may edad na yung mother-in-law ko, more than 80 na. Saka hindi na siya lumalabas, halos nasa bahay na lang siya. Pero malaki naman yung garden niya, kaya pwede siyang maglakad-lakad sa labas. At yun ang pinaka-exercise niya. At saka maano naman siya yung naglalakad-lakad lang dyan sa tabi-tabi. Pero yung sasabihin na mag-holiday na siya, mag-holiday or hindi na siya lumalabas. So napag-isipan ko na paano kaya kung iwanan kami kasi yung anak niya isa lang. So kami ang magbabawas ng ng bahay niya. Kami yung tatapon ng mga gamit niya, 'di ba? So naisip ko na kawawa naman yung anak ko, no? Pagka yung tumanda na ako tapos ang dami-dami kong mga abubot dito sa bahay. Siya din ang magtatapon ba. Kaya hindi naman lahat kasi ng mga gamit ko gusto din niya. Kaya lalo na magkaiba yung namin ng anak ko. Yung taste ba. Lalo na pagdating sa mga damit, sa bag, hindi yun mahilig sa bag. Ang gusto niya mga bag yung mga backbag. Kaya ako naman, kasi hindi kagaya kasi dati nung nagtatrabaho pa ako, mahilig kami maglabas-labas yung nag-weekend, yun kumbaga yung pinaka-day off ko, yun lumalabas kami ng asawa ko. Tapos ngayon, mahilig din naman kami lumabas, pero ang hilig ko ngayon mag-hiking na lang doon sa mga bundok-bundok. Pagka yung umaalis kami ng asawa ko, bihira lang kami napunta talaga sa city. Pagka yung kailangan lang talagang mayroon kaming bibilhin. Kaya ang gusto kong bag ay hindi na kasi ang dami-dami kong bag. Dati binilang ko mahigit 50 pieces yon, 50 piraso. Kasi nung nagtatrabaho pa ako, kumbaga yun ang naging ko, bumili ng mga bag. Sa mga sapatos, hindi ako medyo maraming sapatos. Kahit sa nakita ko nung ako'y ng mga sapatos ko, ang dami-dami ko din pala. Hindi ko nga binilang kung ilan yun eh. Siguro aabot yun ng 20 or 30 na piraso. Hindi ko alam. Kasi yung iba, minsan nagtatapon din ako kasi syempre pagka yung sapatos lagi natin ginagamit, nasisira din naman. Kaya nagtatapon din naman ako ng mga sapatos. Pero yung iba na bumibili ako. Saka hindi lang kasi akong bumibili ng sapatos ko. Minsan itong asawa ko, pinagbibili niya ako ng mga sapatos ba. So bili siya ng bili para sa akin. Pero alam mo yung asawa ko, napaka-minimalist yan. Yung sarili niya, hindi yan mahilig magbibili. Bibili lang talaga yan siya pagka yung yung sira na yung kanyang mga gamit. Pero hindi yan siya mahilig. Kaya lagyan ko muna siya ng milk.
ito yan. Yung lactose free yung ginagamit kong milk dahil mayroon akong lactose intolerance. So yan, tama na. Para sa akin lang naman ito, yung asawa ko kumain na kasi. So, kaya yun nga, nagbabawas ako ng mga gamit. At saka hindi lang yung mga damit, kundi nagbawas ako ng mga tanim, mga gamit dito sa kusina na hindi ko naman ginagamit. Kaya kagaya ng mga baking sheets, pinagtatapon ko na rin yung iba. Hindi naman lahat kasi paminsan-minsan magbe-bake pa din naman ako. Kasi dati mahilig talaga ako mag-bake at saka magluto-luto. Ngayon napansin ko yung dami ko ng mga allergies sa aking katawan. Halos lahat ng mga kinakain ko may allergy ako kasi kagaya ng mga prutas. Yung prutas, madami din akong ma-allergy dahil may fructose intolerance ako. Yung fruit sugar ng mga prutas, allergy din ako. Kaya kagaya itong saging, may fructose din naman ito. Pero pagka hindi pa masyadong mahinog, kaya pwede pa yan sa akin. Kagaya din ng mga gulay, ang dami din mga gulay na bawal kasi yung aking tiyan sobrang napakamasilan. Meron kasi akong Reitz-Darm syndrome. At masyado siyang irritable. Irritable bowel syndrome ang tawag yan dyan. Kaya ang dami kong mga kaya yun, hindi na ako masyadong nagluluto-luto. Kaya itong aking channel na Waray in Germany, di ba dati talagang pagluluto naman talaga ito. Pero napag-isipan ko, ang dami ko ng mga subscribers dito. Sayang naman kung ko yung aking channel, di ba? Pwede din naman ako mag-share ng mga ibang mga kagaya ng pagta-travel namin. Pwede naman mag-share ng mga view or yung dito lang sa bahay. At saka para makita na din ng aking family sa Pilipinas kung ano mga pinagagawa ko dito. So yan po mga sangkay. Ko lang ito yung blender at inom tayo. Tama na. Ilagay natin dito. Ay, may nakita ako may buo pa. Okay lang. Okay lang, pwede naman kutsarain. So, ayan po. Para mabilis din lunukin. Hindi nangunguya, di ba? Yeah, yun po mga sangkay. Kaya yun, napag-isipan ko na magbawas talaga. Marami pa talaga akong gagawin. At saka dito sa kusina, marami na rin akong mga tinanggal dahil mga doble-doble ko ng aking mga gamit. Kasi dati mahilig talaga akong magbibili ng mga gamit sa kusina. Hanggang ngayon pa naman hindi ko na pa rin mapigilan. Pero yung mga ginagamit ko, yung mga gusto ko lang talaga. Yung mga hindi ko na masyadong nagagamit at saka minsan natatambakan na lang ako ng mga gamit dito ay na talaga ako. Meron kasi dito nagkumukuha ng mga metal, kagaya ng yung baking sheet, diba mga metal yan. Hindi lang yan, kahit anong may metal, pwede yan ilagay sa labas kasi tuwing, ewan ko, Sabado at saka Biyernes yata, may dumadaan yan dito, naka-car. Tapos, pag may nakikita silang mga metal dyan sa gilid, dinadala nila. O kaya naman, abangan mo siya at kawayan mo, sabihin mo, mayroon pa kaming mga metal dito pwedeng ibigay. Yung mga binigay ko dati, grabe, isang malaking blue na plastic bag. Tuwang-tuwa yung mga tao dyan kasi pinagkikitaan nila yan binibinta nila yan. Kami saan naman namin ibibinta at saka hindi naman lagi akong nagtatapon ng ng mga basura ay ng mga metal. Kaya pinamimigay na lang namin kasi sa naman matambak dito sa bahay. Ayun, tsaka yung mga electronics din, yung din ako ng mga electronics, yung mga sira na, meron akong CD player na noon, hindi naman siya sira,
Pero hindi ko naman siya ginagamit. So, ipinabigay ko na lang. Tapos may mga rice cooker ako natambak doon. Tapos, mga coffee machine na naipon ko lang sa basement. Kaya yun, pinagtatapon ko na rin. Kaya medyo ano na yung aming mga, yung sa kusina ay sa basement pa. Pero marami pa rin ako doon. Papakita ko sa inyo minsan yung basement namin kung gaano kasi yung asawa ko din mahilig mag-collect ng mga gitare. Yung mga guitar niya, yung kaysa bass player kasi yan siya. Ang dami niyang mga bass, tapos may guitar, naipon. Noon, binilang ko, 25 piraso na yung kanyang mga gitara. Kaya yung iba pinagbibenta na rin niya kasi yun nga, napakadami na rin. Ilan lang naman yung kanyang gagamitin. Kaya yun po, ang naging dahilan kung bakit ako kasi yun nga, kawawa yung aking anak pag iniwan ko siya dito na marami akong mga abo-abobot, di ba? Hindi ko sinabi na ako'y nagpapaalam sa kanya, pero syempre nagkakaedad na tayo, hindi natin alam, di ba, ang panahon. Kaya mas maganda na lang hindi magbili ng mga ng mga gamit na doble-doble naman, minsan 3 or 4 pa. Yung mga damit, kung hindi naman natin mga kailangan yan, minsan bibili lang tayo dahil nagugustuhan natin. Tapos nandoon lang naman sa sulo kasi pag inano na natin sinuot, minsan ay parang hindi ko pala gusto. Kaya yun, natatambak. Kaya yun mga sangkay, yun lang po ang aking vlog for today. Sana nagustuhan ninyo. Yan po ang gusto ko lang i-share kung bakit gusto ko magbawas ng mga gamit dito sa bahay namin. Thank you for watching. Bye-bye. Mag-iingat po kayo lagi.